Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, depensa iginiit na walang matibay na ebidensya na inutos mismo si Digong o inutos mismo ni Digong ang mga patayan. There is no smoking gun in this case. Not one witness will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Mamaya naman magkakaalaman na Duterte, opisyal na nga bang kakasuhan at uusigin ng dahil sa crimes against humanity? Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sisimulan ng talakayin sa House Justice Committee sa Lunes. Pero isa sa pinakamalaking partido sa Kamara, posibleng hindi raw solid ang boto para dyan? I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. Sa Negros, ashfall problema ngayon dahil sa biglang pagsabog ng Bulkang Canlaon kagabi. Matapos ang 2 dekada, Rita Daniela mag-e-explore ng bagong yugto sa kanyang karera. Kasama na nga ba dyan ang ilang proyekto sa Kapatid Network? At Michelle D. nagpatulong na sa NBI para ma-issuehan ng Interpol Red Notice si Sian Gaza. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Ang buting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Mga bahidian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Cotabato City dahil umano sa Love Triangle. Habang sa Iloilo, tinambangan ang isang barangay chairman sa mismong birthday pa niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Love triangle ang nakikitang motibo ng mga pulis kung bakit binaril ang 21 anyos na delivery rider sa Poblasyon 4, Cotabato City. Dead on arrival sa pagamutan ng biktimang si Michael Rosales Andum matapos masapol ng bala sa leeg, dibdib at balikat. Ayon sa mga nakakita, pasado alas 7 kagabi, naninigarilyo lang sa labas ang biktima habang may kausap sa cellphone. Ilang saglit pa, lumapit ang isang lalaki kay Andum at nakisindi ng sigarilyo. Pero ito na pala ang suspect na bumunot ng baril at walang awang pinaputukan ng biktima. Sugatan din ang katrabaho ni Andum na kasama niya nang mangyari ang pamamaril. Sa ngayon, di patukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Patuloy rin ang investigasyon sa kaso. Gabi naman nito Miyerkules, February 25, bumabiyahe pa norte ang magsasakang si James Fernandez, 41 anyos, kasama ang 60 anyos na si Erwin Rondal, sakay ng SUV. Pagdating sa barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte, isang itim na pickup at puting van umano ang dumikit sa kanila at nagpaulan ng bala. Agad rumisponde ang mga otoridad sa insidente. Itinakbo ang mga biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon, hindi bababa sa 50 basyo ng bala mula sa iba't ibang kalibre ng baril ang narecover sa crime scene. Nagsagawa ng hot pursuit operation ng Badok Police pero patuloy pa ang pagtukoy sa mga sospek at sa motibo. Nananawagan sila sa sinumang may impormasyon sa krimen. Sa San Joaquin, Iloilo, sa loob ng bahay pinagbabaril ang 53 anyos na punong barangay ng Ginutan. Bandang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, nang marinig umano ng ilang residente ang tila putok na hindi pinagtuunan ng pansin. Mag-aalas 6 na umaga na diskubre ang bangkay ni Cap Richard Sapalo na nakatanggap na umano ng banta noong Enero. Tama sa bibig at tiyan ang kanyang tinamo. Ayon sa kanyang kaanak, wala namang kaaway ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha na balita. Mukha na balita.
Hindi raw official party stand ang lumabas na statement ng National Unity Party kahapon, kung saan nakasaad na malamang ay hindi nila suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement na pirmado ni NUP Secretary General Reginald Velasco, nakasaad na kung wala namang bagong ebidensyang lalabas sa mga pagdinig, wala rin daw dahilan ng partido para bumoto ng pabor dito. Sabi naman ng chairman ng NUP na si House Deputy Speaker Ronnie Puno, hindi ito ang posisyon ng buong partido. Pero aminado siya, hati sila ngayon ng pinaniniwalaan tungkol dito. Kung ibang mga miyembro naman ng partido ang tatanungin, malinaw na impeachable offense pa rin ang mga ginawa umano ng bise. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang taong handang pumatay sa presidente kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. I will not take back my previous vote during the previous impeachment. I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. So we ended up with, sige, let's see what the evidence will show. Sa Lunes, March 2, sisimulan ang deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Titingnan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga reklamo laban sa bise, saka ito iaakyat sa plenaryo. Sa puntong ito, makakausap natin si Senior House Deputy Majority Leader at NUP member Lawrence Defensor. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali din sa mga Ilonggo at mga taga-Visayas na nanonood sa inyong programa. Kung bakit po kayo nananatiling matatag sa paniniwalang dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa kabila ng posisyon po ng inyong partido? Cheryl, malinaw na ang pagkausap ng isang taong handang pumatay sa isang presidente ay betrayal of public trust. Paglabag ito sa ating konstitusyon at hindi nagbabago ito kahit anong taon man i-file ang isang impeachment complaint. Nagpapasalamat ako sa aking partido, National NUP Party, for respecting my independence and principles when it comes to national issues. Karen, Cheryl, napakahalaga na bigyan tuunan at bigyan pansin ang mga ganitong gawain ng isang mataas na opisyal at hindi natin sinasabing tanggal na agad siya sa pwesto. Ang gusto lang nating asuri ay sapat ba itong ebidensya para ihain sa Senado at para ang Senate Impeachment Court ang magdesisyon kung mananatili o dapat matanggal ang isang mataas na opisyal, Cheryl. Is this something po na napag-usapan nyo, na-discuss sa inyo pong partido, no, ng MUP? Kasi kayo po ay naniniwala na impeachable po yung mga nagawang offense ni VP Sara. Pero mukhang ang nangyayari po sa NUP ngayon ay hati po ang inyong mga opinyon? Ang statement na yon, hindi ako kasali sa naging usapan ng aming partido. But I'm very glad, I'm happy that the chairman of the party has clarified our statement. At sinabi niya, bagamat na hindi nagkakapareho ang aming posisyon ay bukas ang partido, nabigyan kami ng conscience vote sa isang malaking issue katulad ng impeachment. So sigurado makikita muli ang NUP sa susunod na linggo para mapag-usapan natin how we can respect each other's independence when it comes to the impeachment complaints that will be deliberated by the Committee on Justice. So bukod po sa inyo, Kong, gaano pa po karaming miyembro na alam nyo ang nananatili po yung posisyon na dapat i-impeach ang vice-presidente? Sa aming partido, Cheryl, sigurado ako maliban sa akin, marami pa, no? Ayoko lang sabihin ang numero sa ngayon, pero ang lagi kong naririnig sa mga miyembro ng Kamara de Representante na pakinggan at suriin natin ang ebidensya na ihahain sa Committee on Justice, and we will let our personal assessment of the evidence weigh in before we cast our vote. May mga regional dynamics itong impeachment na ito, lalo na sa Mindanao at Visayas, kung saan malakas ang ating Vice President. Kaya mabuti rin na sinasabi nilang pakikinggan muna nila ang kanilang maririnig at mapapanood na ebidensya bago sila bumoto. Kung masasabi niyo ba ng how many % of your party mates, like 50% of the party,
Hating-hati ba ito o mas marami pa rin ang naniniwala? As far as I can say, susundin ko na lang ang aming chairman na while I cannot give an exact number, malinaw na divided ang NUP pagdating sa issue na to. At masaya kaming our independence will be respected. Because obviously, ay hindi po ito na parang na-discuss muna bago naglabas ng official statement. Ano? It's not something na parang pinagbotohan or klaro sa lahat ng miyembro kung ano ang magiging tayo po ng NUP on this. Walang naging malalim na usapan sa ngayon, kaya magandang may clarification mula kay Congressman Ronnie Puno, who is our chairman. At maganda rin yun na nabigyan ng pagkakataong na maglabas kami ng aming mga posisyon at makaupo muli ang aming partido para mapag-usapan ito na maigi. Bilang dating prosecutor, Kong, sa unang impeachment complaints, ano yung masasabi nyo sa argumento na recycled lamang yung mga issue sa bagong reklamo at kung walang new and material evidence ay hindi dapat gumulong daw ho ang reklamo? Ang impeachment, Cheryl, ay isang mekanismo para masuri if a high official is morally fit to sit in office. Hindi ito pwedeng sabihing recycled lang dahil ang isang paglabag sa konstitusyon like betrayal of public trust and high crimes ay nananatiling nakakabit sa isang mataas na opisyal. Kung may mas matatag pang ebidensyang mailalabas ang mga bagong complainant at mga endorser nito, mas makakapagpalakas ito sa impeachment complaint at siguradong mas makakadagdag ng boto sa Committee on Justice at sa plenaryo in case umakyat man ito. Ano po ang inaasahan ninyong magiging direksyon ng pagtalakay ng impeachment complaint laban sa bise kasunod po ng posisyon na ito ng NUP? Kung paano itinalakay ang mga impeachment laban sa ating presidente noong nakaraang 2 linggo, ay ganun din, it will be fair, it will be transparent. Ang lahat ng gustong magsalita na miyembro ay pagsasalitain. Ang lahat ng gustong may ilabas na ebidensya during the deliberations on sufficiency in form and substance ay pagsasalitain ng chair ng Committee on Justice. So we will not look biased. We will make sure that it will be fair deliberations in light of the Supreme Court decision na dapat igalang ang due process ng isang respondent sa impeachment complaint. Ngunit para maliwanag, Cheryl, lalo na sa mga bashers ko na libo-libo, gusto ko marinig nila na ang isang impeachment complaint ay hindi automatic na pagtanggal sa Vice President. Hindi ito automatic na pagkakakulong. Ito ay paglabas lang ng ebidensya na may paglabag ba o wala sa ating konstitusyon. At may due process pa muli ito sa Senado. At kung sakaling sa deliberation ng Committee on Justice ay madagdagan ang mga endorsers na congressmen at umabot ng 1/3 of all the members of Congress, ay tsak na itatransmit pa din ito sa Senado for trial forthwith. At Senado ang magdidesisyon kung mananatili o matatanggal ang isang mataas na opisyal. Speaking of the 1/3 na votes, yung una po ay overwhelming, ano? More than 200, kung di po ako nagkakamali, Kong. Ngayon, itong inuugnay ngayon, yung posibleng kalabasan ng numero ng botohan sa Kamara sa maagang pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo. What's your take on that? Sa tingin ko, sinadya niyang magdeklara ng maaga. Strategic sa kanya yon na mag-declare na tatakbo siyang presidente bago magsimula ang impeachment hearings. Kasi hindi may iwasan na may mga lugar sa Pilipinas na ang mga congressman doon, ang kanilang mga distrito ay malapit sa Davao at malapit sa mga Duterte. So maybe she's thinking that it will influence the vote. I am certain and I can tell you na hindi ito makaka-apekto sa proseso sa Kongreso. Ngunit pwede itong maka-apekto sa pagboto, lalo na malapit na ang 2028 presidential election. Ngunit nananawagan lang ako sa mga congressman, lalo na malinaw na pinayagan tayong bumoto base sa ating konsyensya. Pakinggan lang natin ang ebidensya at bumoto tayo ng oo o hindi para makita ng mga Pilipino na wala tayong tinatago at bumoboto tayo sa pinapanigan natin kung ano man ang tama.
Puna ng ilan po, Kong, ay may kinalaman yung paglabas ng statement ng NUP doon sa pagdedeklara ni VP Sara sa pagtakbo sa pagkapangulo. Di ko makapaliwanag na may ganun kaagang statement na linabas ang partido. Ayaw ko din pangunahan ang party leadership nang hindi pa kami nagpupulong ng malinaw at sinserong nag-uusap. Bibigyan kita ng update kung bakit nangyari yon. Apo. At for now, the members of NUP are very happy with the party leadership na klaro na titignan muna namin ang ebidensya kung may madadagdag at hahayaan kaming bumoto sangayon sa aming konsyensya. Panghuli, Kong, ano yung mga dapat abangan ng publiko sa unang yugto ng deliberasyon sa Lunes? Abangan natin na ang mga magsusulong nito ay maninindigang may impeachable offense na nagawa ang ating Vice President. Abangan natin na ang mga congressman ay magsasalita talaga. At bantayan po natin ang mga congressman at mga senador. Bantayan natin itong gobyerno na to na walang gawing kalokohan. Bantayan natin na tama ang pagpapatakbo ng Kongreso at ng gobyerno dahil para sa ating bansa ito at sa kapakanan ito ng lahat ng Pilipino. Marami pong salamat sa inyong oras, Senior House Deputy Majority Leader at NUP Member Lawrence Defensor. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Mamaya na ang ika-4 at huling araw na diringgin ng International Criminal Court ang panig ng magkabilang kampo sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng mga testimonya rito pag-aaralan sa loob ng 60 araw upang matukoy kung didiretso na sa trial ang kaso. Kasabay nito, nagpaliwanag ang ICC kung bakit paputol-putol ang live feed ng pagdinig kahapon. Magbabalita mula sa The Hague, Netherlands, si Angela Lagunzad Castro. Sa ikatlong araw ng pagdinig sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, inilatag ng defense team ang kanilang argumento. Giit nila, hindi sapat ang ebidensya para matuloy ang paglilitis kay Duterte. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, walang criminal intent sa mga talumpati ni Duterte na ginamit ang prosecution. 10 of these speeches, including 2 referred to by the deputy prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. And the order is simply this: go out, arrest them if you can. But if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of Bigo raw ang prosekusyon na patunayang sistematiko ang patayan noong war on drugs. Mas maliit daw ang bilang ng mga napatay kesa naaresto. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. But the prosecution cannot show such a causal link. They've never been able to do that. Wala rin daw testigo ang prosekusyon na nagsabing narinig nila si Duterte ang mismong nag-utos ng pagpatay. Kaugnayan sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Giit pa ni Kaufman, di lang naman sa administrasyong Duterte nagkapatayan dahil sa droga. Sa iprinisenta niyang datos, may pagtaas umano ng drug-related killings sa unang 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago matapos ang pagdinig, hiniling ni Kaufman sa mga hukom na utusan ng prosekusyon na amyendahan ang kaso laban kay Duterte at pag-aralan ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Ikinatuwa naman ng Filipino legal team ni Duterte ang mga nilatag na argumento ni Kaufman.
The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their condition. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted. Madalit sabi puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation. Magandang performance niya ni Attorney Kaufman. He was able to establish na wala silang evidence, puro allegation. Pero para sa mga kaanak ng biktima ng drug war, tila binaliwala ng depensa ang mga patayan sa kampanya kontra droga noong Administrasyong Duterte. Parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Sinasabi na numero lang, parang hindi binigyan ng halaga yung aming paghihirap, yung aming pagdurusa. Samantala, ilang beses naputol ang live broadcast ng pagdinig kahapon. Paliwanag ni ICC Pre-Trial Chamber 1 Presiding Judge Ulia Antonella, may naganap na reductions para protektahan ang mga testigo at witness ng defense team. Kapatid, ako si Angela Lagunsad Castro para sa 1PH. Parang isang eulogy, ganyan inilarawan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang naging depensa ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Binatikos at dinimonyo umano ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga biktima at human rights organizations kahawig ng estilo ni Duterte. Para pag-usapan yan, magkakasama natin NUPL President Efraim Cortez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Cortez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherry, sa ating mga tagapakinig. Attorney, bakit niyo po nasabi na parang eulogy at walang credible defense ang panig po ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, kung narinig natin yung opening statement ni Mr. Kaufman, ay pinuri niya yung leadership ni Mr. Duterte, pinuri niya yung intention ni Duterte na patahimikin daw ang buhay sa Pilipinas. Kumbaga, puro yung ginawa niya, imbis na maglatag siya ng isang credible na defense para sa kanyang kliyente. Ano po, okay, ano ang inyo pang komento or saan dapat sana dinipensahan ng defense yung pong itong mga inilahad po ng prosecution? Well, naghahanap kami ng depensa aside from denial. Kasi kung papansinin mo, nag-focus sila sa denial at simply saying na walang kinalaman si Duterte o walang kinalaman yung mga utos ni Duterte doon sa mga pagpatay. Kaya lang hindi nila napabulaanan yung mga ebidensya mula sa pagbuo ng DDS, yung pagbuo ng common plan, ang pagbuo ng pag-nationalize ng common plan nung siya ay presidente, at yung pag-appoint ni Duterte sa kanyang mga co-perpetrators sa mga key positions sa government that enabled him to have control over the structures that perpetrated these acts. Kasi importante kasi yon, yung sinasabi kasi nila, they're just trying to disassociate Duterte from the acts by simply saying walang link. Pero if you look at the evidence presented by the prosecution, malinaw methodically na i-present ng prosecution ang paano nagsimula, paano na-conceive yung plan, paano in-implement yung plan, at kung sino ang nag-implement, meron sila sabing chain of command. So we're looking for evidence that will napabulaanan itong mga ebidensyang ito sa prosecution, kasi nagtuon ng pansin ang defense doon sa pagsisira sa kredibilidad ng mga biktima ng EJ case, ang pagsabi na walang ganong nangyaring pagpatay, ang sinasabi nila kung may pagpatay man ay hindi pwedeng i-attribute
kay Duterte. So it's simply denial na hindi na alam naman natin one of the weakest defense is denial. Paano ho ba nakakaapekto, Attorney Cortez, yung pag-atake sa mga biktima at human rights groups sa kaso? Well, technically, walang effect yan sa merit ng case. Kaya nga, there's no necessity for him to idamay yung mga victims dahil hindi naman apektado ng kaso kahit nasiraan niya itong mga to. Papapakita lamang ito na ang gustong mangyari ni Kaufman ay palutangin yung narrative, yung Duterte narrative, katulad kung paano sirain yung mga biktima. Ibig sabihin, ginagawa niyang platform yung ICC para palutangin yung gustong yung mensahe na nangingibabaw sa ngayon na walang EJK at hindi mga biktima yung mga yan. Bago po ito, no, Attorney, kumalat pa nga yung isang edited photo ng mga kaanak ng EJK victims na may bit-bit na luxury bags. Ano ho ba yung maaaring maging implikasyon nito? Walang implikasyon yan sa merit ng case at nakikita natin na they are resorting sa ganyan mga dirty tactics. So hindi nila kayang sagkaan o hindi nila kayang depensahan si Duterte sa isang court of law katulad ng ICC. Kaya nagre-resort sila ng ganyan mga dirty tactics para siraan at bulabugin yung mga biktima mga kaanak ng biktima ng EJK. So parang lumalabas kahit na walang merit, sabi niyo walang merits yan, ibang usapin yung doon sa loob ng korte Pero may tumatrabaho rin, may nangyayari din sa labas. More of yung perception ng mga kababayan natin, ng taong bayan. Yun sa tingin ko ang game plan nila kung paano influencean yung perception ng mamamayan. Gusto nilang mangibabaw yung kanilang narrative sa public opinion at hindi pa para depensahan si Duterte doon sa kaso sa ICC dahil nakita nila indefensible yung kanilang posisyon. Ayon po kay Attorney Nicholas Kaufman, wala raw criminal intent yung mga talumpati ni dating Pangulong Duterte. Paano ho ba sinusuri kung ang isang pahayag ay maaaring ituring na incitement o criminal order? Ang naging style ni Mr. Kaufman ay to nitpick. So, dinidiscuss niya yung public statement in isolation from the other evidence. Kasi yung ma-appreciate mo yung merit or substance or probative value ng mga public speeches if you relate it to other facts. So, other evidence rather. So, titignan mo dyan yung pagpatay, yung kanyang public speeches at yung mga documents and at the same time, yung mga testigo testimonya ng mga testigo. Kasi at this point, hindi pa natin naririnig ang testimonya ng sinasabi nilang witnesses at mga insider witnesses. So mapapalamanan yung public speeches na yan, mapapalamanan yung documentary exhibits katulad ng Command Memorandum Circular at iba pang mga dokumento at yung mga pagpatay, mapapalamanan yan ng mga testigo, ng mga testimonya ng mga testigo, lalo na ng mga insider witnesses. So, if you take these speeches in isolation from the other evidence, maaaring tama si Kaufman. But if you look at the totality of the evidence, you will going to appreciate the context and the merit of this evidence at that will prove yung intent. Ito po, Attorney, may bigat din ba sa ICC yung depensang nagsasabi na ang ilang pahayag ni Duterte ay tumutukoy sa lawful self-defense, gaya nga po nung linyang, do not kill if you are not in danger? Nasagot na yan dun sa posisyon ng prosecution dahil kung naalala nyo, dun sa prosecution ay in-establish nila from among the facts yung
educational attainment ni Duterte, si Duterte as a lawyer and a professor of law. So ipinapakita doon na consciously adapted yung kill, kill, kill speeches niya at pinapalamanan niya ng mga words that will provide him with a defense later on. At yan yung invocation ng use of lawful self-defense. So, yung lawful self-defense, as sinasabi ni Kaufman, is not intended to encourage policemen to follow the law. Rather, nakalagay yon to give him a defense in case he will be put in legal harm's way. Kaya ngayon, ginagamit na niya ng depensa. In the same way na if you pinakita yung Command Memorandum Circular last night ni Mr. Kaufman, na nandun yung word na neutralized, and at the same time, sa later part ng document, nandun din yung compliance with the constitutional requirements including RA 7438. So, sweetener yung phrases o words na yon doon sa actual intent ng document at saka ng speeches. Kung git po ng defense na bigo ang prosecution na patunayang sistematikong isinasagawa raw yung mga pagpatay sa war on drugs, ano po ba yung attorney, yung legal na pamantayan para masabing systematic o widespread ang isang krimen? Sabi nila yung widespread ay it's not about numbers, rather it's about the pattern and the frequency of the killing. Okay. So, dun sa mayoral period na sinasabi nila, nakita doon yung numbers at yung frequency at ganoon din nung siya yung naging presidente na. Yung systematic ay simply that it's not random. At kagaya ng presentation ng prosecution when they discuss yung yung contextual elements, ang sinasabi nila ay pre-selected, listed, and operated on, tapos merong chain of command that oversees the operation. At sabi nga nila, one of the witness told them na ang pagpatay, lalo na sa Davao, needs a clearance from Duterte, at yung clearance na yan ay communicated through the chain of command. Ang nandun sa chain of command, kasama yung co-perpetrators. At isa pang pagpapakita na systematic, ay na-appoint niya sa key positions, both sa local government and sa national positions, ang kanya mga co-perpetrators so that meron silang control dun sa structures na nag-implement nitong kanyang drug war policy. Attorney, kung mas maliit nga yung bilang ng mga napatay, gaya ng sinasabi nga ng depensa, sapat ho ba yun para pahinain ang kaso ng prosecution or hindi? Hindi siya sapat. In the first place, ang version ng defense ay maliit. Pero kung papansinin natin yung ebidensyang pinresinta na ng prosecution, bukod doon sa 3,000 na figures that was in 2016 at yung 6,000 na nasa year-end report ng PIDEA, ay meron pa silang sinasabi na sources from independent sources na mas marami ang pagpatay. I think ang sinasabi doon, 590% ang increase ng death during that period. So, kaya nila isinali yon para ipakita na yung malaki yung bilang ng pinatay. Yung binanggit kasi nila sa charges, yung 48, mga ganyan, ay simply emblematic. Pero kung yung gano'n siya ka-widespread, yun ang ipoprove ng prosecution, not only through those official PNP documents, but also documents from independent sources na binabanggit nila. Kaya kung susumahin mo, mas malaki yung bilang kaysa doon sa sinasabi ng defense. Attorney Cortez, isa pang ipinunto ng depensa, walang direktang ugnayan yung mga pahayag ni Duterte sa alinman sa 78 na biktimang tinukoy sa kaso. Gaano po kahalaga sa ICC, you think, yung direct link
sa pagitan ng leader at ng aktwal na krimen? Well, hindi kailangan ng direct link. As in, you don't have the smoking gun, ika nga, because hindi naman siya inaakusahan na siya yung nag-pull ng trigger. Ang allegation sa kanya ay independent co-perpetrator, no? Indirect co-perpetrator siya. Ibig sabihin, nandun siya sa level na siya yung nag-devise ng plan, siya yung nag-ensure ng execution ng plan, at meron silang tatlong modes of how he committed it. Yung indirect perpetration, pangalawa ay he was the one who ordered the killings, at pangatlo ay aiding and abetting. Doon sa order, kung naalala nyo yung presentation ng prosecution, they were able to present yung Excel file ng mga high-value targets. So meron siyang list. At sabi niya na personally, siya yung nag-screen ng list na yon, at nag-mention sila ng ilan, Espinosa, Parohinog, and may isa pa, na sinasabi na yun na yung mga napatay at na-cross out doon sa list. So if you are looking for the smoking gun, ay yun yung smoking gun. So hawak-hawak niya yung list ng mga high-value target, and some of them were killed during the period that he was president. So dahil siya ay indirect co-perpetrator, yun yung kanyang liability. Yun ang kanyang participation sa crime. So, he's not being prosecuted because he pulled the trigger. Rather, siya yung nagplano at siya yung nag-implement ng war on drugs. Dahil wala raw personal na testigong nakarinig kay Pangulong Duterte na nag-utos sa pagpatay, maaari pa rin po bang managot ang isang leader sa ilalim ng command responsibility? Yes, under the command responsibility, sufficient that you know that these things are happening. Kasi kung may knowledge ka na nangyari ang mga ito and you did nothing to stop it, you did nothing to investigate it, applicable yung command responsibility. Humiling po ang depensa ng posibilidad ng interim release o pansamantalang paglaya po ni dating Pangulong Duterte sa mga nagdaang kaso ng ICC. Gaano po kaposible na mapagbigyan dito this time? Well, ang position namin ay overwhelming yung evidence. Kumbaga, yung evidence ay hindi lamang enough to issue a warrant of arrest, rather, the evidence ay enough to hold him for trial. So if there's evidence to hold him for trial, wala ring basis for an interim release. Pareho nang nailatag po ng prosekusyon at depensa yung kanilang mga argumento at ebidensya. Confident ho ba kayo na makukumpirma ang kaso at magtutuloy ito sa paglilitis? Yes, kasi confirmation of hearing ang charges, ang kailangan nila ay substantial ground. Ang ibig sabihin nito ng substantial ground, meron silang tatlong charges. Ang kailangan mo lamang ebidensya ay if you look at the evidence, these are simply sufficient to support yung charges. Hindi pa natin pinag-uusapan yung issue ng guilt or innocence. Later pa yon, at mas mataas na evidentiary threshold ang kailangan. Dito dahil ang kailangan lang ay substantial grounds, sa tingin ko sufficient na yung inilatag ng prosecution na ebidensya para i-confirm ng pre-trial chamber ang charges against Duterte. Marami pong salamat sa inyong oras, NUPL President Efrain Cortez. Nag-uumpisa ka pa lang, konti pa lang katulong mo sa negosyo, pero paano na kung yung unang empleyado mo ang sumira ng negosyo mo? Nako, sakit. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan. Magandang araw po. Ako po ang inyong pambansang wealth coach. Alam mo, hindi po nawawala, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa.
'Di ba? Na hindi mo kakayanin ang lahat. Kaya minsan talaga kailangan mo talaga maghanap ng tao na karapat-dapat at pwede mong pagkatiwalaan. Kaya nga shout out ako sa mga small business owners ha. Alam mo, mag-ingat po tayo sa mga taong kukunin po natin. Bakit? Isang maling hire lang pwede na magdulot ng sakit ng ulo. Ay nako. 'Di ba? Lalo na kung hindi pwede mapagkatiwalaan. Kaya paano natin maiwasan to? Una, obserbahan po natin ang pag-uugali. Alam mo, pinakamagandang ugali, yung una, yung parang consistent siya pag sinabi niya, ginagawa niya. O like for example, hindi late. Sa interview pa lang, late na ano pang iisipin mo? Di ba? Hindi na magandang indicator yon. Pangalawa, tanungin mo yung values-based question. O like for example, yung mga tanong na, anong gagawin mo kung may nakita kang gamit na hindi iyo? 'Di ba? Kung may boss ka, hindi mo nagustuhan, anong gagawin mo? 'Di ba yung mga tanungan na gano'n, syempre naman. O may empleyado ka na hindi mo gusto, anong gagawin mo? So yung mga tanong na gano'n at pag sila ay sumagot, malalaman mo na kung ano kanilang values. Pangatlo, silipin mo rin ang kanilang social media behavior. Puntahan mo yung social media site nila, mag-research ka. 'Di ba? Mareklamo ba? Marami bang negative post? Nako. Delikado yan. Bakit po? Baka kung hindi nagustuhan, baka mag-rant din. Siraan ka pa sa online. Pang-apat, magbigay po tayo ng small trial task bago mag-full hire. Ibig sabihin, trial muna tayo for 30 days. In other words, date muna tayo. Subukan muna natin. Date tayo. Magkakilalan muna tayo. Bagay ba tayo sa isa? Kung after 30 days nag-date kayo tapos hindi pala maganda, wag na. 'Di ba? Wag na ikasal, wag na 'di ba? May mga iba kasi gusto pagpasok kasal na agad And last but not the least, piliin po natin ang karakter higit pa sa credential. Lalo na pag ako pumipili ng empleyado, hindi ko tinitignan lang yung kanilang pinag-aralan. Ang importante yung pag-uugali po nila. Maayos bang kausap, magalang ba, willing ba matuto? Kung ika nga mas marami pang alam sa iyo 'di ba? At matigas pang ulo, wag na. Ang empleyado ay hindi lang kasama sa trabaho, kasama mo rin sa iyong pangarap. Kaya kung mamimili ka, pumili ka ng taong may malasakit at may sariling pangarap. Sana man nakatulong to para sa mga business owners, yung mga maliliit na negosyante. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Susunod, klase sa ilang lugar sa Negros Island Region. Sinuspindi dahil sa muling pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ilang bayan nabalot ng ashfall. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Problema karon ang ashfall dito dapit sa Bulkang Kanlaon. Pasado alas 7 kagabi, may buto na sa bug-usab ang bulkan. Sa mga video nga kuha sa Fivox, nakita ang aktual nga pagbuto nga 2 ka minuto ang gidugayon. Nag-andam na ang mga local government units sa pagpabakwit sa mga residente. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa alert level 2 ang bulkan pero usbon panigtanaw sa Fivox human aning pinakabag-ong pagbuto. Atong pangutanon si Dale Israel gikan sa One News Cebu para mga itag-update bahin aning bulkan. Dale, maing udtok kanimo, una, apektado ba mo diha sa ashfall? Unya, kung dili, unsa man ang mga areas ang apektado? Maing udtok, Shiki. Nakinabi nato ang engineer sa nga si Cindy Pipito sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas ug Ningon na walay angay kabalaka ang mga residente sa Cebu, especially sa western coast like Toledo City, Alaginsan, hangtod ngadto sa Dumanhog tungod kay gamay ra kaayo ang tsansa nga mapali dinhi sa Subo ang mga ashfall gikan sa Mount Kanlaon sa Negros Oriental. Ang imbi Negros Island region wala pa gipagawas nga advisory hangtod karon pero mo-suggest or nag-suggest sila ang pipila ka mga LGU ngadto sa Negros nga magsulog og face mask kontra sa ashfall labi na dito sa municipality of La Castellana sa Negros Oriental. Limit pod ang outdoor exposure sa mga tao sa lugar doon sa volcano. Chiki.
Pero in case, Dale ba, naanay mga hinabang nga giandam ang mga LGU para sa mga maapektuhan sa kaning mga residenteng maapektuhan ba? Timing kay gahapon, Chiki, kay nag-inspection si President Bongbong Marcos Jr. sa Bago ug upgraded nga Visayas Disaster Resource Center sa Barangay Tingog sa Mandawi City, mao isang storage facility sa mga disaster relief food packs para sa mga kalamidad nga mabot para sa Visayas ug Mindanao. Ingon sa DSWD ang mga food packs dalhon didto sa Negros Oriental nga mao'y naigo karon pagbuto sa Bulkan Kanlaon. Naa kuno 4 million ka mga food packs ang naka-storage karon sa Mandawi City and dito gikan sa Mandawi padala sa Negros Island. Mas paspas naman kuno ang pag-repacking sa mga food items tungod sa mga bagong facility dito sa Mandawi nga mogamit og specialized hydraulic machines Gaputol-putol na kadil. Up to 30,000 Okay. packs. Ang monat. Yes, Chiki. Oh, Ang city sad ang muy supply sa Mandawi tungod sa nagibuhat facility dito sa Butuan City po. Chiki. Okay, daghan kayong salamat sa imong update, Dale Israel, gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay, atong hisgutan ang Davao City kay madayon na gyud ang demolisyon sa gatusan ka mga panimalay ngadto karong adlaw. Mga itong update bahin ani gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Bril, asa man ni mahitabo ang demolisyon? Chiki, moabot sa kapin 500 ka mga panimalay ang gidemolish karong adlaw sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing diri sa Davao City. Anaasab sa kapin 1,000 ka mga individual ang apektado sa maong demolisyon. Mukabat sa 24 ka ektarya ang kadakon sa maong luna nga gipanag-iyahan matud pa ni Eli Luy. Naadtong tuig 2019 pa nagtanyag ang tag-iya sa luna didto sa mga residente og libreng relokasyon ug hatagan pa sila og cash assistance. Adunay midawat nga mga residente sa maong tanyag pero kining gipang demolish karon nagmagahi og mibarog nga dili sila mohawak kaniadto sa lugar. Sa karon iyahay na og panghakot sa ilang mga gamit ang mga residente sa lugar. Nakabantay sab ang kapulisan sa lugar sa posibleng kagubot nga mahitabo. Chiki, sa karon temporaryong namuyo sa barangay hall ang mga apektadong residente. Aduna sab giandam ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga usa ka temporary shelter alang sa mga residente. Chiki. Daghang kayong salamat, Bril, ha. Bye sa imong update. Mauna si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Okay mga bay, hangtod na ta diri karong adlaw, magkuyog na ta next week, no? Adlaw-adlaw na hapon na mga bay, mga 5:15 sa hapon. Ako si Chiki Verhel. Nasa huli na naman ang pagsisisi. Yan ang buwelta ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana ay tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao noong 2022. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, sang-ayon nga raw ang palasyo kay Vice President Sara Duterte na sana ay nanatili na lang siya bilang mayor ng Davao City. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa ganitong paraan, sana ay may nahalal na bise na tutulong sa Pangulo. Hindi yung puro paninira raw ang gagawin at sana ay yung aaksyon, hindi magbabakasyon. Hindi rin daw naniniwala ang palasyo mula nang mag-anunsyo si VP Sara na tatakbo sa 2028 presidential elections, marami ang nagkansela ng imbitasyon sa kanya dahil natatakot na pag-initan ng administrasyon. Mismo ang ama raw kasi ni Inday Sara na si former President Rodrigo Duterte ang nagsabi na may pagkakataon na nagsisinungaling ang Vice Presidente. Nagpakita rin si Castro ng article na inilarawan ng dating Pangulo si VP Sara bilang drama queen. Samantala, Cheryl, kasabay nito, inanunsyo rin ng palasyo na itinalaga ni PBBM bilang acting secretary ng DENR si Undersecretary Juan Miguel Cuna. Papalitan ni Cuna si outgoing DENR Secretary Rafael Lotilla na itinalaga naman bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa Holy See. Nangyari ito sa gitna ng bali-balitang nagbitiw sa pwesto si Lotilla. Pero paglilinaw ni Castro, hindi raw siya tinanggal o nagbitiw bilang kalihim ng DENR. Nais lang daw nito ng mas magaan na trabaho at anya, siguro'y magdadasal lalo't mauupong ambassador ng Holy See.
Cheryl, wala din daw impormasyon si Castro kung may kaugnayan ito sa confirmation ni Latilla bilang bahagi ng gabinete ng Pangulo. Kung maaalala kasi, 3 beses na bypass ng commission on appointment si Latilla matapos hindi aksyonan yung kanyang nomination bago mag-adjourn ng Kongreso noong nakaraang taon. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Isang halaman ang nag-viral matapos ma-feature bilang Plant of the Month. Takaw violation kasi sa MTRCB ang pangalan nito. Pero sabi ng mga eksperto sa halaman, higit sa pangalan, mayroon itong potential healing properties. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Mga kapatid, ngayong Love Month, isang halaman ang bida sa Makiling Botanic Gardens. Fitting daw ang halaman na ito dahil ang local name nito, basahin nyo na lang po. May dahong hugis puso, bulaklak na kulay lila at puti, at sulfuric na amoy na hindi agad makakalimutan. Ilan lang iyan sa mga katangian ng Paideia foetida o mas kilala sa lokal na name na. Pero bakit nga ba ganyan ang naging pangalan? Ang mga Pilipino mahilig gumawa ng mga pangalan sa mga halaman base sa mga itsura, base sa kulay o base sa mga kung anong naobserbahan nila dito. Mabirong dialect, kinukumpara yung amoy nito sa sexual reference. Sulfuric yung amoy niya kasi tinry ko siyang i-crush, yung sobrang baho niya na parang amoy poops na amoy sperm. Isang herbaceous climbing vine ang halamang ito. Madalas matatagpuan sa masukal at mataas na lugar. Kakaiba man ng amoy kapag nadudurog ang mga dahon, huwag munang umiwas. Dahil sa kabila ng reputasyon nito, ang maraming benepisyo. Pwede siyang kaining hilaw, pwede din siyang ilaga. Sa other countries like sa India, tsaka sa China, ginagamit nila ito panggamot sa mga sakit na related sa pantog. Yung mga urinary retention, urinary bladder, stones, pwede rin siya gamot sa diarrhea, at marami pang iba. Hindi naman siya scientifically proven, pero yun nga, maraming local people na ang gumagamit nito. Para naman sa mga unang beses palang nakarinig ng pangalan nito, wala naman daw masama, lalo kung scientific naman. Open-minded po ako so expect na po na rare yung name nung plant. So wala po akong reaction, never ako natawa. It depends na lang kung paano yun mag-justify sa utak nila. Mahalaga yung benefits naman po, wala naman po sa pangalan niya. Sa huli, hinihikayat ng MBG na mas unawain ang halaga ng halaman, higit sa pangalan na to. So amidst the naughty name and also the stinky smell, tara at alamin natin sabay-sabay yung mga medicinal benefits na meron po ang halamang ito. And tulungan natin ang mga kapwa nating Pilipino na i-explore po yung mga lesser known species nga na meron tayo. Sa ngayon, di muna pwedeng houseplant itong matatagpuan ito sa upper campus ng University of the Philippines, Los Baños. Bukas ang garden araw-araw maliban kapag holiday at 60 pesos lang ang entrance fee. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, hihingi ng tulong sa NBI ang kampo ni Michelle D para sa Interpol Red Notice laban sa vlogger na si Zian Gaza. Ayon sa abogado ni D, posibleng nasa Thailand si Gaza. Una siyang sinampahan ng cyber libel complaint ni D. Naghain din sila ng supplemental affidavit dahil sa mga malisyoso at wala umanong katotohanang social media post ni Gaza. Samantala, natanggap na nila D at Rian Ramos ang subpoena para sa mga reklamo ng dating driver ng aktres na si alias Totoy na kanila raw tinorture. Ngayong araw ipapakita sa kanila ang mga ebidensya nito para makasagot ang kanilang kampo. Balak daw ng kampo ni D na magsampa ng dagdag na reklamo kay alias Totoy. Actually, nasa pag-aaral na po kami ng pagsasampa po ng cyber libel against him. Tapo namin at mabigyan na kami ng kopya ng kanyang sworn statement. We'll also look into it to assess if there are perjurious allegations also against our client.
Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.